panapanahon po, nagkakaroon po ng ganyan sa Middle East. Panapanahon po, dapat meron na tayo, sabi nga ni Inday, dapat noong 2022 pa lang meron na. Kasi kay Tatay Digong meron eh. Ibig sabihin, nawala si Tatay Digong, wala na rin po yung mga programa na pantawid. Hindi lang naman po driver ang maapektuhan nito. Lahat tayo. Kaya po dapat pangkalahatan din. Ang isang importante dyan, tigil muna kung ano-ano kasi pinagkakaabalahan ngayon ng mga mambabatas natin. Pangunahin pa yung impeachment ni BP Sara. Dapat dito muna hanap muna tayo ng pondo para yung lahat ng mamamayan mula middle class pababa. Yung mga mayayaman, okay na yan, kaya na nila yan eh. Etong mga middle class pababa, maapektuhan din po ng kami. Hindi na kami driver. Ibig sabihin, hindi kami apektado niyan. Lahat ng presyo ng bilihin, maapektuhan yan. Diyan dapat labas yung mga kadiwa-kadiwa, di ba? Panay-porma. Kung kinakailangan nyo ngayon na magbenta ng murang bilihin, Bigas. tsaka wala. No. Di ba? Wala namang kayong pinupondo. Paano po yan tatagal? Yun. Yan pa nga isang tanong yung trust issue. Lahat ba yan na kung pondohan man yan, makakarating ba talaga sa mamamayan yan? Talagang etong gobyerno natin, pangunahing problema niya, bukod sa walang mga plano, yung trust issue. Bigyan man ng pondo yan ng Kongreso, may duda pa rin ng tao kung makakarating talaga sa kanila. 5,000 ayuda sa mga driver ipamimigay na sa susunod na linggo. Ayan. Uy, good news yan. Sana all. Ayos, ayos. Panukalang pansamantalang suspende sa buwis sa langis na kalusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara. 44 na OFW mula sa Middle East dumating na sa bansa. PNP nag-recruit ng higit may recruit man silang 6,000 bagong pulis sa 2026. Ayan, mga partner ha. Partners, anong masasabi nyo rito na meron na namang magbibigay daw ng 5,000 ayuda sa mga driver sa susunod na linggo parang ayuda? Partner, basahin mo muna yung detalye, partner. Hindi, update lang yun, partner. May detalye ba? Meron sa likod. May sa likod pa. Oo, akala ko. Okay, eto mga partner. Salamat ha. 5,000 ayuda sa mga drivers mamimigay na sa susunod na linggo. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pamamahagi na 5,000 pisong fuel subsidy para sa mga pampasaherong driver. Ito ay bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa krisis sa Middle East. Upang matiyak na mabilis ang implementasyon, pinulong ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga mayor sa Metro Manila nitong Miyerkules para plansahin ang distribusyon. Ayon kay Recto, mahalaga ang pakipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan dahil sila ay may direktang datos kung sino-sino ang mga tsuper na dapat makatanggap ng tulong. Simula sa susunod na linggo, pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development, Department of Transportation ang pagbibigay ng ayuda sa Metro Manila bago ito ipatupad sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ang hakbang na ito ay bahagi ng direktiba ng Pangulo na magbigay ng agarang ginhawa sa mga sektor na pinakakaapertado ng taas presyo ng langis. Partner, ano masasabi dyan? Alam nyo, kahit papaano maganda na rin tong move na ito ng Pangulong Marcos patungkol nga po dito sa atin pong mga kababayan, lalo na dito sa mga jeepney driver, no? Kasi nung panahon na wala pa nga itong mataas na pagsirit, pataas ng mga langis, ay umaaray na sila dahil nga po sa kakarampot na lang ang kanilang naiuwi. And then ngayon, biglang sumirit mga kapartner, may mga nakikita nga tayong ibang mga gasolinahan, umaabot ng 100 mahigit, yung 1 litro. So ako, bilang isang driver, hindi man ako jeepney driver, natutuwa ako para sa kanila mga kapartner. Kasi ito, malaking bagay talaga ito dahil nga po sa kahit papaano, yung subsidy na yun, hanggang kailan ito tatagal? Yun naman ang isang tanong dito, hanggang kailan tatagal? Pero nevertheless, basta importante, mayroon pong binigay ng ganito. Ang wish ko na lang sana, ilaganap sana ito sa lahat ng driver, sa lahat ng pamilya. At kung papaano yan, siguro, suspindin ng agaran yung pagpataw ng buwis dito para naman lahat ng Pilipino, driver ka man, hindi ka man driver, makinabang ka. Dahil nga po mga partner ay hindi naman
hindi naman porket hindi ka driver, ay hindi ka rin apektado sa pagtaas ng langis. Dahil ikaw, sumasakay ka naman sa jeep at syempre, nagtataasan ang mga bilihin, nagtataasan ang pamasahe ng jeep, apektado ka kahit hindi ka driver. At lalong apektado tayo kung tayo ay mga nag-empleyado lang din na ordinaryo, like mga nagtatrabaho tayo sa factory, nagtatrabaho tayo sa mga palengke. Every time na may pagtaas, kunting kibot ng langis, ang mga, lalo ng pangunahing bilihin natin, yung necessity natin, bigas at mga pang-ulam, iyan ang una-unang direktang tinatamaan. Kaya ako, good news na ako dyan, goods na ako dyan sa sinasabi ng Pangulong Kontento ka na Marcos. dyan. Kontento na ako, pero mayroon pa ako sanang pasubali. Sana, ilaganap niya na. Kahit hindi ka driver, makinabang din sana dito, partner. Yun. Partner, sa akin, hindi ako sang-ayon dyan sa 5,000 ayuda. Bakit? Kasi meron nga silang trust issue. Mhm. So, ang gusto ko siguro na i-implement nila gaya yung ginawa ni former President Duterte. Kasi ito kasi, kini-question natin, mapupunta kaya ang 5,000 na ito sa tamang mga tsuper at makarating kaya? Eksakto ba nga 5,000 ang makakarating sa kanila? Yun yung mga question dyan eh. Pero kung ang gagawin nila, kagaya sa ginagawa ni former President Duterte at ni Vice President Inday Sara Duterte ngayon, ano ba ang ginagawa nila, partner? Libreng sakay, partner. Sa lahat ng mga Pilipino, partner. Nagawa yan ni former President Sa Duterte. Davao, may ganyan ngayon. Correct, di ba? Oh. Nakinabang lahat eh. Nagawa yan ni former President Duterte, yung EDSA. Libre, yung bus, nakaabil tayo dyan, nakasakay tayo dyan. At nagulat tayo, hininto ni Bongbong Marcos. Pero si Vice President Inday Sara Duterte, binalawig until now. May libreng sakay. Ito siguro yung bibigyan ng pondo. Kontakin lahat ng mga bus transit companies at kontratahin, kagaya ng ginawa ni Tatay Digong. At yung mga jeepney driver siguro, pipiliin din yung mga jeepney. Pati sa jeep, libre na, hindi lang bus. So, ilan ba sa probinsya ang mga jeepney dyan? Sige nga, kukunin natin, i-consolidate natin. Lahat ng mga transportation company, mga operators, babayaran namin kayo ng for example, monthly. Gobyerno na magbayad. So ngayon libre lahat ang sasakay, hindi na kailangan ng subsidy kasi meron ng libreng sakay para sa mga Pilipino. Nakikinabang ang mga transportation company, operators, lahat tayo, pati mga passengers, commuters, makikinabang dyan, partner. Ayan. At bago ko bigay kay partner Badong, dahil kasama natin sa talakayan ngayon, itong ating mga nanonood ngayon sa live, pasok pa naman sa pinag-uusapan natin tungkol dito sa pagbibigay ng ayuda. No? Sabi ni Nikita Quadora, PhilHealth nga, ibabalik daw, hindi na ibinalik ba? Ayan. Sabi naman ni Mel 30, no, galunggong nga, nasa 400 pesos na ang presyo. Tapos ayuda, super 5K. Sabi naman ni Clifford de la Cruz, kagaguhan yan. Paano naman kaming mga vendors? Di ba kami apektado? Ang dapat ginagawa nila, subsidiya para sa mga nagbibiyahe, pampasehero. Di yung bigyan lang pera, ang driver, inom lang yan. Haha, joke lang. Sabi naman ni Clifford de la Cruz. Partner Buds? Alam nyo, nakikita po natin rito yung kawalan talaga ng malawakang plano. Yung isang plano talaga na pag may ganito, isasalpak mo na lang. Dapat, natuto na sila sa pandemic kay Tatay Digong. Yung emergency response. Kay Tatay Digong naihabol yun, di ba? Yung pandemic response. Pero dapat, sinusundan na yun ng may pondo na para sa ganun. Kasi, panapanahon po, nagkakaroon po ng ganyan sa Middle East. Panapanahon po, dapat meron na tayo. Sabi nga ni Inday, dapat noong 2022 pa lang meron na. Kasi kay Tatay Digong meron eh. Ibig sabihin, nawala si Tatay Digong, wala na rin po yung mga programa na pantawid. Hindi lang naman po driver ang maapektuhan nito. Lahat tayo. Kaya po dapat pangkalahatan din. Ang isang importante dyan, tigil muna kung ano-ano kasi pinagkakaabalahan ngayon ng mga mambabatas natin. Pangunahin pa yung impeachment ni BP Sara. Dapat dito muna hanap muna tayo ng pondo para yung lahat ng mamamayan mula middle class pababa. Yung mga mayayaman, okay na yan, kaya na nila yan. Etong mga middle class pababa, maapektuhan din po ng kami. Hindi na kami driver. Ibig sabihin, hindi kami apektado niyan. Lahat ng presyo ng bilihin, maapektuhan yan. Diyan dapat labas yung mga kadiwa-kadiwa, di ba?
panay-porma. Kung kinakailangan nyo ngayon na magbenta ng murang bilihin, Bigas. tsaka wala. No. Di ba? Wala namang kayong pinupondo. Paano po yan tatagal? Yun. Yan pa nga isang tanong yung trust issue. Lahat ba yan na kung pondohan man yan, makakarating ba talaga sa mamamayan yan? Talagang etong gobyerno natin, pangunahing problema niya, bukod sa walang mga plano, yung trust issue. Bigyan man ng pondo yan ng Kongreso, may duda pa rin ng tao kung makakarating talaga sa kanila. At Partner. yan. At partner, bago ko yung ibigay ulit kay partner PL, basahin mo natin yung mga sumasali sa ating talakayan ngayon hong hapong ito. Ay, Beauty Aguilar, good day, masaya ang YouTube, basta kompleto yung 5. TikTok naman dyan, mga gugwapo ninyo sa amin. 55 inches flat screen TV from Tokyo, Japan. Abi, pinapanood tayo, napakalaki. Matindi ito. Matindi to. Laki ng mukha natin dyan. Sigurado ko. Partner. Konnichiwa. Partner ka PL. Oy! Kitang kapangitan. Oo nga wala tayong makeup pati ngayon. Sabi naman ni Evelyn Rosal, good morning, so watching from Italy at mabuhay po kayo, Berada Aguila, and God bless us all. Borgonyo, dyan sa Italy, tama ba? Oo. Buongiorno. Buongiorno. Akala ko Borgonyo, kapitbahay namin yun. Hindi ba Buenos Aires tuti ngayon dyan? Gabi dyan, di ba? Buenos Aires. Sabi naman ni Mel Yarseo, sana po kasama ang mga tricycle driver. Lalo na anak ko, kasi dito sa Angono Rizal, hindi araw-araw na pasada. Every there a day ang pasada. Kung kita para sa pamilya, sana all. Kapartner PL. Ituloy mo. Ayan. Hindi na ako kilala ni partner. Hindi, dalas-dalas natin lumakad noon Dalawa lang tayo Kasi naman nawawala kang bigla. Ay, nawawala pa. Lumiliko. Oo, biglang liko Ay, mga partner, 5,000 bawat chopper ito. Ayuda mula sa gobyerno. Ipagpalagay natin, 100 ang bawat litro ng krudo. Krudo jeep, di ba? Krudo yan lumalabas lamang, partner, na 50 litro. No? Magkakaroon sila ng 50 litro. Ito ba'y buwan-buwan, partner? Baka isang taon na ito. Itong 5,000 ito. Wala namang sinabi. Meron bang nilagay dito na buwan-buwan makakatanggap ng mga chopper? One time lang yata yan. 5,000. Kulang ito, mga partner, para sa akin. Okay na sana kasi kahit papaano may 5,000 ibibigay ang gobyernong subsidiya para sa mga chopper, pero nakulangan ako, mga partner Baka pwedeng itaas-taas po ninyo, Mr. President, sa 10,000. Ngayon, kung every quarter magbibigay kayo ng ganitong halaga, halimbawa 10,000 every quarter, okay na yan, malaking tulong na ho yan sa mga chopper. Pero kung 5,000 at wala pang tiyak na inilagay ninyo kung every other months ba ito, every quarter ba ito, every month ba ito, baka isang taon na ito, kulang po ito, Mr. President. At higit sa lahat, kung natugunan ninyo at meron kayong concern sa mga chopper, papaano naman po ang ating mga kababayang araw-araw po na mamasahe? Sana tugunan din po ninyo na maitaas po ang sweldo ng ating mga kababayan kasi napakataas po na ng presyo ng gasolina. Mga bilihin, sigurado susunod na yan, magsisipagtaasan na yan. Taasan din po sana ang minimum wage ng ating mga kababayan na mamasukan sa pribadong kumpanya. Tama ka PL, pero yung sahod mo, wag nang itaas. Hoy! Pwede namang itaas lang sa cabinet. Hoy! Itago na lang. Dati inaabot sa'yo dito lang. Taas. Hindi maabot. Partner, basahin natin. Partner BMR, basahin mo sa taas. Sabi nga ni Sione, ulam lang, labas na ang bigas o... Sabi nga ni Sione, ulam lang, labas na ang bigas, OMG, 600 average budget na. Naku po. Sabi ni Sione yon. Ito naman sabi ni Dieselen Vlog, watch out Shout out o watch out from Davao City. Watch out from Davao City. Yan. Sabi Ruro. Sabi ni Ruro. Ganda ng screen prop ng Berada Aguila. High definition, ayos. Watching from the King
City of the South, Davao City. Partner, pwede sumundot konti Sige, lang. Sundutan mo sundutin na. Partner ka PL, 'di ba meron bagong transit system ang Davao ngayon? Yes, libre. Electric 'yun, 'di Oo, ba? oo, oo. Ang gaganda nun. Bus, Yes. diba, bus? Bus 'yun, transit. High-tech 'yun, partner. Yes. Libre 'yun. Libre. Sana ito yung gawin ng lahat ng mga local government units. Yan. Correct. Oo. Mag-deploy ng mga libreng bus, mga shuttle, papunta sa mga eskwelahan, sa mga katrabahuan, para makatipid talaga ng todo ang mga Pilipino. At piliin po ninyo yung kagaya sa sa Davao City na electric. Correct. Yo. Para Electric walang po yun. crudo. Walang krudo, Walang walang krudo. gasolina ho Oo. yun. Nako, partner Bisdak, may panganib na naman tayo nakikita dyan. Ano? Bakit ka mo? Pupuntahan yun, tutularan yun, kaya lang ang gagawin. Iimbestigahan yan. Sabihin na naman may anomalya dyan. Yun lang. Di ba? Oo. Lahat na lang ginawa ng Davao City pinuna Pero yung itong mga ginagawa nila, walang nagpupuna, di Wala ba? lang ang binibigay na tulong sa Davao, pinupuna pa. Correct. Nandun yung mga Duterte. Ayun na nga eh. Alam mo, pagka lugar kasi ng Duterte, Davao, wala nang ginawang tama para sa kanila. O, lahat mali. Lahat mali. Dapat pag Davao, mabaho. Oo. Yung ganon. Program na sa kanila yan. Oo. Nasa mindset nila yan. Pero bago yung sabi ni Ruby RJ, dapat para sa lahat ng solusyon, hindi lang selective. Tama. Ang uuto lang kasi yung solusyon nila tama Malamang isang hulog lang yan, pang-uuto sa ninakawan nila. Diba? Ano ba? Kumbaga, Ayun, ano ba? For the record na lang. O, ito, nagbigay kami ha. 5,000 ayuda sa mga chopper. Tapos, sa susunod na buwan, wala na. At dahil dyan, partner, Ah. nakaabot tayo ng Canada. Sabi ni Eileen Caiso, mabuhay ang Birada Aguila watching from Alberta, Canada. Nasa Canada pala tayo. Akala ko Oo. hanggang Ilocos lang tayo. Oy. Akala ko hanggang Ilocos, di ba? Kamusta? Rosal de la Cruz, nakakatuwa ang mga Birada Aguila na kumakampi sa mga matuwid at lumalaban sa kasamaan. Salamat at salot po. ng lipunan. Ano salamat po? 4 lang po kami dito. Apat lang ba? Oo. Oh. Yung unang umangal, hindi po kumakampi yun. Oy. Biro lang. Yan, ay mga kababayan, ito siguro kaya yung tagline ngayon ni VP Inday Sara, ibalik yung tapang at malasakit. Kasi nga, ito yung tapang at malasakit, ito yung continuity doon sa mga nagawa ng Pangulong Duterte. Kamukha na nga ng mga libreng sakay. Ito yung pinagpapatuloy ni Vice President Sara Duterte. No? Hindi lang naman yan mga partner, dyan sa Davao City mayroong ganon. Ang Office of the Vice President sa kakarampot na programa, sa kakarampot na budget, no, wala pang 1 billion, 800 million lang ata mga kapartner. Di hamak na wala pa sa kalahati ito doon sa budget ng PCSO nila Anticler na kulang-kulang 3 billion partner. Ang budget. Hayahay ng mga trolls. Oo. Okay. Pero nasaan nasaan palibreng sakay nila? Samantalang itong Office of the Vice President, wala naman itong budget na ganung kalaki. May mga palibreng sakay, may mga magnegosyo taday. Napakaraming mga programang isinusulong ng programa ng Office of the Vice President. Tumutugma nga ito doon sa sinabi nila, pangampanya nila ni Pangulong Marcos noon, na continuity. At ito ngayon ang gustong ituloy ni VP Inday Sara, mga kapartner. Teka, Father BM. May continuity naman Teka. ah. May continuity naman. PS, sandali. Sandali. Ang sabi niya kasi baka biglang mawala ito Oo. Dala, kalma ka lang. Sabi niya, wala daw hong libreng sakay ang gobyerno. Meron ba? Meron! Ano? Libreng sakay ng mga maleta sa aeroplano. Ayun. Kaya partner, speaking of balita sa aeroplano partner, yung mga bayani nating mga 18X Marines ay nandun na po sa NBI. Ayun. Kasama po si Attorney Baligod at sinagot po nila yung subpina ng NBI partner. Nako. Aha. No? Kasi pondong pinag-uusapan malitang pera ang pinag-uusapan dito sa ng 18X Marines. At palakpakan natin partner, mabuhay po kayo. Oo. Nanindigan Oo. po sila ngayon partner. Yun, no? Na totoo ang kanilang pinabit partner.